Hello, Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Ito yung iyong astrological reading. Ang center or ang focus ng ating reading ay ang paglipat ng planet or ng Sun sa sign of Scorpio. Ano yung maaaring maging effect sign nito? Actually, late na tong aking reading, astrological reading to guys. Ngayon, i-check mo yung iyong natal chart, yung sun sign mo, moon sign mo, especially yung rising sign mo dahil maaaring ito yung magbigay ng message para sa'yo. Okay, huli man, at least, nandito pa rin. Kasi pwedeng maramdaman mo pa rin naman yung effect nito. Especially, yung date kasi ng pagpasok nito, October 22. October 22, si Sun, pumasok na siya ng um, Scorpio. Ngayon, on November 21, papasok naman siya ng Sagittarius. Okay? So, habang nandito siya sa Scorpio, ano yung maaaring effect niya sa'yo, Capricorn? Well, maraming effect or maraming pangyayari ngayong October na talagang magbibigay ng pagbabago sa iyo, especially si Pluto is currently 29 degree in the sign of Capricorn at 29 degree is an anaretic degree, pero papasok na siya ng Aquarius. Okay? So, maaaring ang daming pagbabago nangyari sa'yo. Like, isipin mo yung mga nangyari sa'yo since 2008, ano ba yon? And sa sarili mo, sa buhay mo, ayan. And nitong mga nakaraan, ano yung mga nagbago sa'yo, no? At sa pagpasok nitong Pluto in Aquarius, wait lang, nawala ang aking chart. Okay, so pagpasok ng Pluto sa sign of Aquarius sa November 19, aalis na siya ng Capricorn, which is your sign. Maybe there are transformation na mangyayari pagdating sa sarili mo at papunta sa finances mo. But ngayon, nagkakaroon pa kasi ng opposition, itong si Pluto at saka si Mars. And yung opposition na ito, medyo pwedeng may mga actions kang ginagawa. Be careful on, pag utang na may kinalaman sa maybe sa sarili mo. Maybe you want to buy makeup or clothes or maybe anything na may kinalaman sa sarili mo. Be careful on doing that around this time kasi hindi siya okay, hindi siya favorable. Okay? Pwedeng lalo na sa November 19, days before, days after. So, yung Venus kasi papasok na ng sign mo. So, pagpasok niya ng sign mo, you will be more inclined, na magkaroon ng transformation pagdating sa iyong itsura. Na yung iba magiging mas maganda ang tingin sa iyo ng ibang tao, and may mga transformation ka around beauty, health, and more on physical, and there's a possibility nga ng pag-utang or paggastos na may kinalaman sa iyong sarili. Okay? And also, ang focus kasi din nitong iyong ng itong transit na ito is, well, the sun is in Scorpio. Wait lang guys, nawawala yung aking chart.
Okay. Ang focus din naman kasi nitong uh, itong transit na ito has something to do with friends, your friends or your group of people, no? Habang si Sun ay nandito, medyo magiging mas madali para sa'yo ang makipag-connect or communicate sa mga tamang tao, maybe with regards to your siblings or mga tinuring mo ng parang kapatid. Could be anyone, honestly, could be your boss, kung tinuring mo ng kapatid itong boss mo na ito, mas magiging madali para sa iyo makipag-connect or communicate sa kanila or mabanggit kung ano man yung mga nasa isip mo or emotions mo around this time. Okay, I can also see yung tulong mula dito sa mga taong to na magiging um, makakatulong para sa'yo. Maybe mas mailalabas mo yung iyong creativity, yung galing mo, kung ano yung mga dapat baguhin. Maybe this is you giving advice dito sa mga taong to, kung paano nila mas mai-improve ang buhay nila, ano ba yung mga actions na dapat gawin nila para magkaroon ng pagbabago sa kanila. Well, honestly, you are someone around this time na magiging mas inclined sa pakikipag-connect or communicate na with regards sa spirituality, and I can see growth pagdating sa iyong workplace, especially if you are using the technology or pakikipag-communicate, or if your work is may kinalaman sa technology. Medyo magbe-benefit ka dito, but some of you, be careful sa mga taong nakaka-connect or communicate mo sa social media. There's a possibility of pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, or medyo ma-misinterpret mo or hindi mo maintindihan yung mga sinasabi nitong mga taong ito sa iyo. Okay, so ayun. I can see big change pagdating sa iyong um, hobbies, or maybe with regards sa child or children. Kung meron kang mga nakaka-connect na bata, and not necessarily anak mo, pwedeng anak ng kapitbahay mo, anak ng kapatid mo, pwedeng ganoon, 'di ba? Um, yeah, there's a possibility na dahil dito sa mga children na to, hindi mo magawa or hindi ka makakonect ng maayos sa mga kaibigan mo. Ayan, there's a high chance of that. Or maybe medyo magkaroon ng pagbabago pagdating sa itsura mo mismo because of a child. So, yung iba, pwedeng nanganak kasi, no? So, nabago yung itsura because of a child. And, pwedeng magkaroon ng, sabihin na nating insecurities pagdating sa iyong friends because of, you know, kasi nabago yung itsura mo because of a child. But, mag-ano naman ito, magpapas or lilipas din, no? Especially ang focus mo uh, around this time, no? October to November 19, October 20, hanggang November ano pa. Um, wait lang, tignan ko yung date. Nawawala yung aking date eh. So anyway,
pagpasok ng planet of Venus sa sign of Aquarius on December 7, ayan, medyo magiging mas maganda na yung flow ng money pagdating sa iyo. Pero right now, no, mga November, around November, October, ngayon pa lang, hanggang November, ang magiging focus mo is with regards to yourself and beauty. So, kung gusto mong i-present ang sarili mo sa mundo, sa taong, or sa mga taong malalayo sa'yo, or you want to, use the social media para matulungan ka or mas mag-increase ang followers, yan, medyo mas magbe-benefit ka sa transit na ito. So, gamitin mo yan, no? October, November, hanggang early weeks of December. Talaga magbe-benefit ka dito. Well, I can see a lot of healing pagdating sa home, or maybe someone or miyembro ng iyong pamilya or someone sa inyong home ang nangangailangan ng healing, and I can see that pwedeng matulungan mo itong mga taong ito, or vice versa, pwedeng ikaw ito na matulungan itong mga taong ito. But yung Mars and Pluto opposition, kung may kinalaman sa pera, pwedeng ito maging issue. Well, I highly suggest na kung may kinalaman sa pera, just give something na willing kang mawala na. Okay, like for example, itutulong mo pero hindi mo na iniisip na ito ay may babalik pa. Ganun. Kumbaga hindi sasama loob mo kahit maging thank you na lang. Ganun. If the issue is money. So, yun ang aking reading for you. Hopefully, nabigyan kita ng clarity at message. Pagpasok ng Sun sa Sagittarius on November 21, medyo may iba na rin ang focus mo dito na napupunta na ito sa maybe higher education, maybe mas mapunta ang focus mo in religion, spirituality. Okay, ngayon kasi may kinalaman pa sa social media and with regards to your friends pa okay, or people in your community. But or maybe dreams mo or dreams nitong mga taong ito, like helping them. Pero yung pagpasok ng Sun sa Sagittarius, this will be more focused on you, no, sa spirituality mo, sa mga taong malalayo sa'yo. And if you are still studying, maybe may kinalaman sa pag-aaral or religion, sana doon yung focus naman pagpasok sa Sagittarius. But I will do another video for that. So thank you for watching, guys. Please do like and subscribe. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko yung likes, comments, and shares. Paki-follow po ako sa Facebook. Ayan, help our page na mag-grow. Nag-share din ako ng mga guides doon. Recently lang, natatawa ako doon sa shinare ko about Capricorn na parang, picture siya Kaya nga sabi ko, mas maganda i-follow mo rin ako doon kasi may mga nasi-share ako doon na hindi ko nasi-share dito sa YouTube. Yun nga, yung isang picture about Capricorn, bakit you are like the people na magtatago or mag-hide ng story. Alam mo yun, pag nag-post ka ng story sa social media, pwedeng i-hide mo yun sa mga ibang tao, or there's just a particular person na gusto mong makakita ng story na yun, and there's a possibility na ikaw yung taong gagawa ng ganong klaseng action, and yeah, so sana ma-follow mo ako sa Facebook. Hindi mo masa-search yung Madam P yung
pinakapangalan ko sa Facebook or page ko sa Facebook, but ang i-search mo is hashtag Virgo Philippines, hashtag Libra Philippines, hashtag Unicorn Princess Tarot. Ayan, yung mga channel na ginagamit ko dito sa YouTube. Yun ang ilagay mo. Walang space ha. And if you want to book a personal reading, Virgo Philippines at gmail.com. Pero mas maganda kung dun ka rin sa page kasi mas madali doon magsagot. May admin ako na mag-a-assist para sa inyo to book a personal reading. What I have now, yung available sa akin is palm reading, 40 to 1 hour minutes. 40 minutes to 1 hour. Yung video for palm reading for only 500 pesos. Ayan, babasahin ko yung palad ninyo. And if you want, meron din akong astrological reading, 1,500 for love, 1,500 for career. Sa love, pwede kong masabi sa'yo kung ano yung future, kung saan mo mamimit yung future husband or wife mo, ano yung qualities niya, kaugalian niya, and ano yung magiging flow ng relationship ninyo in the future. And sa career, ganun din. Ano yung future career for you, ano yung career na mas magbe-benefit ka. You can ask question. And also, lahat ng yun ay may kasamang tarot advice. If you will avail both love and career, astrological reading, natal chart, may kasama na siyang palm reading. So, you might want to check it out. Ayan, para mas mabigyan kita ng guidance. Doon na lang sa aking page or sa aking Gmail. So, thank you for watching, Capricorn. I love you all and bye-bye.